Meron ka bang bagay na gustong-gustong ginagawa na hindi mo mabitawan dahil nagdudulot ito sa iyo ng kasiyahan? Halimbawa, entertainment sa gabi na kahit wala ka ng pera ay ginagawan mo lang siya ng paraan gaya ng pangungutang. At kahit alam mo nagdudulot ito ng problema sa inyong pamilya ay hindi mo siya mapigilan dahil ito ang nagbibigay ng panandaliang aliw sa iyo. Kaibigan, mahirap talaga kumalas sa mga bagay na pleasurable o nagbibigay ng panandaliang kaligayahan gaya ng pagkain, sports, hobbies, sex, drugs, o kaya chismis. Ito ang nagbibigay sa iyo ng pleasure pag nakakarinig ka ng latest, o kaya pag nakakapaglaro ka ng video games, o pagbababad sa social media. Para sa iyo, itong mga bagay na ito ang nagbibigay ng kasiyahan at nagpaparelease ng happy hormones sa iyo. Kaya lang ang problema ay panandalian lamang ang dulot nitong kaligayahan. At mas maraming komplikasyon at consequence pa ang kapalit nito. Sabi ni James K. Smith sa libro niyang You Are What You Love, what if, instead of starting from the assumption that human beings are thinking things, we started with the conviction that human beings are first and foremost lovers? Sabi niya, paano kung ang tao ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga pinagnanasaan? Ang team ng libro ay nagsasabi na ang ating mga kinikilos at pinipiling desisyon ay resulta lamang ng mga bagay na minamahal natin at nagbibigay ng pleasure o kasiyahan, na ang mga choices natin ay hindi resulta ng mga iniisip natin o pinapaniwalaan. Halimbawa, merong isang masarap na ice cream sa rep mo. Kahit na iniisip mo at pinapaniwalaan na ang ice cream ay punong-puno ng sugar at mga ingredient na makakasama sa iyo, ay bumibigay ka pa din sa temptation na kumain nito. Bakit? Kasi masarap at talaga namang nagbibigay ng pleasure, lalo na ngayon ng init ng panahon. In the same way, kahit napakarami mong alam na verse sa Bible, kahit graduate ka pa ng GLC o ano pa mang theological school, kahit napakatindi ng pagkaunawa mo sa iyong kaligtasan, ay may panahon na mahuhulog ka pa din sa pinaka-worst na kasalanan. Bakit? Kasi masarap at kasiyasiya ang pera, sex, material na bagay at iba pa. Na-realize ko na ang problema natin ay hindi lang ang mga maling desisyon at ugali, kung hindi ang malalim na problema natin ay kakulangan sa kaligayahan sa Diyos at sa Kanyang salita. Kahit anong batas at pagbabawal ang gawin natin sa ating sarili, ay hindi nito makakayang ayusin ang puso na hindi naman nagagalak sa Diyos. Hindi kaya ng malalalim na doktrina o ng rehabilitation center na baguhin ang puso ng tao kung hindi naman ito nakakatagpo ng delight o pleasure sa Diyos. Bakit? Kasi kung saan tayo nagkakaroon ng pleasure, yun yung gusto nating gawin at pinagdanasaan. So anong solusyon? Ang kailangan natin ay isang bagay na magpapabago sa atin na hindi manggagaling sa ating sarili. Kailangan natin ng isang external source na tutulong sa atin. Isang tagapagligtas na mag-aayos ng ating puso. Panginoon na mananahan sa atin upang maglagay ng bagong pagnanasa sa ating puso. Siya ang magbibigay ng kakayahan na mas pipiliin nating masiyahan sa Kanya kaysa sa anumang bagay na magbubunga ng kapahamakan sa atin. Pero ang tanong ay, paano ba natin papalaguin ang ating relasyon sa Diyos? To the point na meron na tayong mas malaking kaligayahan sa Kanya kaysa sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano natin papalaguin ang kasiyahan o delight sa Diyos? Pero bakit nga ba importante itong malaman? Kasi kung hindi ka masisiyahan sa presensya niya, ay mas pipiliin mo lagi ang makamundong pleasure kaysa sa Kanya. Kung hindi ka madedelight o masasarapan sa piling niya, ay hindi mo siya pagnanasaang makausap at sundin sa buhay mo. Kung hindi mo ma-enjoy ang fellowship mo sa Kanya, ay hindi lalago ang pagmamahal mo sa Kanya. At kung hindi lalago ang pagmamahal mo sa Kanya, ay magiging problema at burden ang pagsunod mo sa Kanya at mas pipiliin mo ang ino-offer ng kasiyahan ng mundo. Kaibigan, tapusin mo ang message na ito at i-apply mo ito ng buong puso sa buhay mo at sinisigurado ko sa iyo na magbabago ang buhay mo.